mga kababayan. Hindi mauubos ang problema nitong mga 'to dahil hindi naman po nila hinaharap yung kanilang mga problema. At isa po diyaan sa problema na 'yan, mga bossing, eto po, eto yung pinaka o yung isa sa dahilan kung bakit ang mamamayang Pilipino, gusto talagang ma-impeach ang Vice Presidente. Biruin niyo, tingnan niyo 'to. Si Dodong, Janelle Van der Herst, Kim Soren Soto, Elizabeth Pray Bato to convict like Digong ICC, Ariel Mojica, Elmer Dizon, Miko Angelo, Jolly Requesto, Rolando Delgado. Shoutout sa inyo. Tingnan niyo po mga kababayan, si Dodong, pati pala Kamote, Mango, nadagdag do sa mga alias na dawit sa questionable confidential funds. Biruin niyo ho yun, mga bossing. Nag-umpisa sa Mary Grace Piatos. Nag-umpisa kay Kokoy Villamin. Diba? Yung Mary Grace Piatos, trip pa ni Bato na ipagtanggol. No? Madaming Piatos doon sa Davao. Pamilya Piatos, ganito, ganyan. Kung ganun pala bakit hindi kayo mismo ang maghagilap kay Mary Grace Piatos? At yung second batch, mga kababayan, dumagdag pa doon. Yung talagang buong pamilya Piatos na may natatanggap sa confidential funds. Siguro sabi, wala na akong maisip. Ang dami nito, 1,200 na mga resibo to. Sabi, pamilya Piatos na lang. Mary Grace Piatos. Sino pa? Si Jollibee Piatos, kung meron mang ganon. Si McDonald Piatos. Lahat po, mga kababayan, kinuha sa brand. Wala naman daw pong problema yon. Ubra naman po yon, mga kababayan. Kung meron silang hiwalay na pagpapaliwanag doon sa Piatos na yon. Pwede mga alias. Dahil ang pinaglalaban po sinasabi nila, hindi po namin pwedeng ilagay yung tunay na pangalan nila dahil po baka malagay sa alanganin yung buhay nila. Unang-una, COA lang naman ang dyan no? Hindi naman banta sa kanila yon dahil parte po ng gobyerno. Pero meron pa din na, sige, alias okay lang. Pero bigyan mo kami ng hiwalay na envelope, bigyan nyo kami ng hiwalay na pagpapaliwanag kung sino si Mary Grace Piatos. Yung tipo bang ganito yung sinasabi natin, mga boss? Ito si Mary Grace Piatos, no? Nakasulat dyan. Tapos, etong sa kabilang kamay ko, nagdidetalye kung sino. Kunyari, si Herminio Harry Roque, si Mary Grace Piatos. Siya po ay tumanggap ng ganito, bla bla bla, sa kadahilanan po na ganito, ganyan. Kaya po pangalan niya ay Mary Grace Piatos, mahilig po siyang sumubo ng Piatos. Di ba? Meron. Okay, detalyado sila. Hindi po yung Piatos, si Kamote, si Mango, si Dodong, tapos sasabihin ng mga DDS, okay na yan, hindi pwede talagang ilagay yung mga pangalan na yan, magiging delikado. Hindi ubra yun. Bakit mga kababayan? Kunyari ako politiko, may confidential funds ako, no? Let's say yung confidential funds ko is 100 milyon, no? Wala akong magamitan. Gusto kong kainin, gusto kong ibulsa yung 100 million na yun. Sige, para ma-justify mo, ang gawin mo, humula ka ng mga alias. Humula ka na lang ng mga alias, tapos isend mo sa kanila. Boss, paano pag hinanap to sa atin? Yung mga yung mga pagpapaliwanag nito kung sino-sino sila, sila alias na nilagay natin. Sino iharap natin? Hindi pwede silang maghanap kasi bawal yun. No? Hindi ubra, mga bossing. Kayang-kayang gawin na lang ng ganun yun. Na? Lahat ng makakatanggap ng confidential funds, baka po ganun ang gawin. Alias mo na lang lahat yan. Kasi sabi naman sa batas, pwede alias para doon sa protection ng taong yun. Sabi ni John Kurt
Pagya, samantalahin mo na. Magtaho ka na ba to? No? Kasi pag nasa ICC ka na, wala na, hindi na makakapagtaho. Ay, nauuna ko. Yan ang namimiss ko talaga sa Pilipinas. Kapag umuwi kami diyan, kunyari 2 linggo sa Pilipinas, kilala ko din yung magtataho eh. Oh, alam mo, nandito kami ha. Oh, every morning ha, daanan mo ako dito. Opo. Ayun. Eto, mga kababayan, tingnan nyo nga. Dodong, kamote at mango nadagdag sa mga alias na dawit sa questionable confidential funds. Ako ho, ang tingin ko dito kung bakit ganyan na lang ang ginawa nila, mga kababayan. Kumbaga, nagulat sila na bigla sila. O bakit ganun? Bigla tayong hinihinga ng mga pangalan ng mga resibo, etc., etc. Nung mayor naman ako, wala namang ganyan. Sino ho ba ang presidente nung panahon na mayor si BP Sara? Si dating Pangulo. Kaya po siguro, nabigla sila, uy, naku, may mga pahingi. O, sige, justify mo. Mabilisan, no? Kailangan daw, within ganitong petsa na ipasa na natin yan. Kaya ang ginawa nila, ayun, sige, McDonald's, Mary Grace Piatos, at kung sino-sino pa, Kokoy Villamin, ito naman po, Dodong, Mango. Baka meron pa dyan, baka meron pa ho dyan, Kiwi, Chippy. Chippy, di ba meron, Chippy? Baka pati ho yung mga kulay, ito si blue, ito si orange, ito si red, lahat ho yan, sa dami po ng resibo, mga kababayan. Di ba, sa dami ng resibo, baka may pangalan pa dyan nakalagay, napasubo, napa, pangalan, tapos apelido, subo. Baka naman baka sabihin nyo, si Roque yun na, napasubo na sa sitwasyon niya. Base dito sa balita, dumarami pa ang natutuklasang mga alias na dawit sa confidential funds ng Office of the Vice President. Pagbabahagi ni Deputy Majority Leader kasabay patuloy sa paghahanda sa prosecution sa impeachment trial. Yan. Lahat ho yan makakalkal, mga kababayan. At sabi ko nga ho sa inyo, kung gusto ninyo na talagang malaman ang katotohanan dito, isa ho yung Heidi Mendoza na tumatakbo ng pagkasenador. Siya po ang nag-draft o sila po ang nag-draft nung kung paano po ang tamang pag-audit sa confidential funds, mga bossing. Pagka naitala nyo yan, naku po, at nanalo yan sa Senado, malamang po sa alamang, lahat po, kahit kaduluduluhan, kahit kasingit-singitan ng tungkol sa confidential funds, maitatanong niya lahat yan. Kasi magiging judge siya kapag nanalo siya sa pagka-senator. Kaya lang medyo medyo hindi pa siya na tutunugan ng taong bayan mga kababayan. Kaya ito, kahit papaano, sa simpleng kapamaraanan, sa maliit na channel na ito, kahit papaano, lagi nating sinasabi yung posible na gawin niya at maaari na maitulong niya sa Senado. Una, may chichirya at cellphone. Ngayon, may prutas, kamote. At higit sa lahat, mukhang dodonggang. Ano dodonggang na ito? Dodonggang na ito. Hindi lang isa, hindi lang 3. 5 dodong ang nasa listahan ni Inday, sabi ni Ortega. Anong klaseng payroll to? Imaginary? Hindi natin matukoy kung totoong tao ba ang tumatanggap ng perang galing sa CIF. Yan. Ang sasagot nila dyan, mga bossing, pinupolitika lang kami. Paano yun? Di ba? Paano maliliwanagan? Yung kanilang mga subscriber, yung kanilang mga supporter, paano maliliwanagan yung mga DDS? Na kapag pumunta ho sila, mga boss Chief Amo, sir, sa live natin, paano nila idedepensa si Inday Sara Duterte patungkol ho dito sa confidential funds? Di ho ba? Kaya ho, kung nakakakita kayo ng mga DDS, pinupolitikan nyo lang yan, inggit lang kayo. Kaya ho, ganyan yung kanilang mga comment. Dahil wala naman pong kayang ipagtanggol. Dahil ultimo po, doon sa kanilang mga leader, walang marinig na paliwanag. Kaya wala silang kayang ipaliwanag.
O di ho ba, ano ang iaano niyan? Ano ang ikokomento niyan? Adik ka, bangag ka, bayaran ka. Ganun lang ho. Pero yung sasabihin nyo na sila ererekta, sasagot, at sasabihin nila, hindi kami agree sa sinasabi mo. Oh, walang ganun. Dahil wala silang pambalang ganun. Wala silang knowledge na manggagaling o talagang sinabi nung kanilang mga leader.